So mga sangkay, grabe ang revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Bubuo ng independent body na susupla, hahanap sa mga korupsyon at sa lahat ng mga corrupt officials. Ang tanong dito, eto na ba ang magpapakulong sa mga corrupt na senador, napakaraming mga congressman na nangulimbat ng pera, mga miyembro ng DPWH na nangulimbat ng pera, mga contractors at marami pang iba? Okay, marami po ang nagulat ngayon mga sangkay dahil nga po sa biglaan na sinasabing nag-resign itong si Bunuan, DPWH Secretary. Pero mga sangkay, ako hindi pa ako naniniwala na siya ang nag-voluntary resign. I think palabas na lang yun para hindi naman nakakahiya. Pero mga sangkay, ito ang meron. Ang pinakamalupit na ginawa ni PBBM, maliban sa pag-appoint kay Vince Dizon bilang isang bagong DPWH Secretary na siya rin pong maglilinis sa ahensya o sa departamento. Itong gagawin ni PBBM, ibubuo daw po ng independent body na mag-iimbestiga. So ito na po yung hinihintay ko mga sangkay. Sabi dito, sinopla si Marcoleta. Marcos creates independent body to probe flood control scandal. So, si Marcoleta kasi, para sa inyong kaalaman, meron po silang sinasagawang hearing para po dito sa mga katiwalian ng flood control, which is okay naman. Pero parang ang pangit lang mga sangkay kasi nga po, ang Congress ay dapat imbestigahan. Sila po talaga yung imbestigahan dito. Damay ang mga senador at mga congressman. Kasi mga sangkay, kung papaano po kinukurap ang pera ng gobyerno, isa po sila sa may mga, yung iba dyan, no, hindi naman lahat ng mga senador, may sabuatang nagaganap. Sa mga congressman, sa House, napakarami po, mga sangkay. At sa DPWH, naku po, lalo na. Okay, ngayon, ito na ang mangyayari. President Ferdinand Marcos Jr. has created an independent commission to investigate the multi-billion peso flood control racket after several senators proposed that a third-party body should take the lead in the inquiry. Ayon po ito sa Malacanang. So ito na yun mga sangkay. Independent body should take. So, hindi ko alam kung anong mga susunod na hakbang. But, we know mga sangkay na si PBBM. Step by step eh. 'Di ba? Nung una, sa SONA, ni-reveal niya ito. Second, naglabas ng mga pangalan ng mga kontratista. Third, pinuntahan yung third, gumawa ng website na kung saan magiging sumbungan sa lahat ng mga proyekto. Lahat ng mga project ng flood control, naroon mga sangkay madali makita. So, nung nakita na may mga nagsumbong na may mga ghost project, mga substandard, pinuntahan po ni PBBM. Actual niyang nakita na may mga substandard, may mga ghost projects. So, step by step ito mga sangkay. Ngayon, pataas ng pataas yung level, no? Eto na, mag-create na ng independent body na iimbestiga tungkol po dito. At ang tingin ko dito, may mga makukulong. Kasi si BBM, tinutotoo eh. Di ba nga po, mga sangkay, may mga big fish na. O, let's say, Tatay Digong, nasaan na po ngayon? Di ba? Nasa dahig. Bagamat walang direktang kinalaman si PBBM. Pero, siya ang presidente. Pwede niyang harangin yan eh. Pero pinabayaan niya mga sangkay. Di ba? Si Pastor Kibuloy. Bagamat wala pa pong final judgment about sa kaso niya, pero nasa kote po siya ni Torre. Hinukay pa nga po yung KOJC, di ba? Ngayon, mga sangkay, ito yung possible eh. Gagawa ng independent body. Ang tingin ko dito, ganito mangyayari. Gagawa ng independent body na dapat hindi involve Hindi dapat involve yung mga senador, mga congressman. Talagang independent to na mag-iimbestiga. Ngayon, ang tingin ko dito, mayroon pong isa sa pinaka most authoritarian na siyang pupunta, maghahanap sa lahat ng involved kahit magtago pa sa ilalim ng lupa. Ang nakikita ko dito, si Torre. Mayroong independent body, mayroong Torre na tatayo na tagahatak sa mga kurap na ito. The palace made an announcement as it confirmed that the president had accepted the resignation of Public Works Secretary Manuel Bunuan, who found himself at the center of the biggest corruption scandal under Marcos administration. Senator Rodante Marcoleta earlier, ito na mga sangkay, nagkakaroon po ito ng nagkakaroon nga ng problema ngayon doon sa Senado.
Kasi nga po, may ibang mga senador gustong gawing independent. Magkaroon ng independent na hearing. Pero di po ako pabor sa sinasabing sila Kiko Pangilinan, sila Tito Soto ang gagawa nito ng independent inquiry. Dapat hindi po talaga kabahagi. Kahit senador, hindi po dapat. Kahit congressman, hindi po dapat. Dapat independent. Yung talagang doon lalabas. Kasi I'm sure doon lalabas lahat ng mga ebidensya. Sana po, let's say, pwede kaya yung mga justices. Diba? Pwede kaya yung mga lawyer mismo yung gigisa nito. Kasi mabigat to, guys. Mabigat to kasi pera to na ng taong bayan na kinukulimbat ng pagkalaki-laki. We are not talking about billions. Trillions na to, guys. Kasi matagal na po itong nangyayari. Ngayon lang talaga nabuking sa panahon ni PBBM. Kasi si BBM, may bayag. Hindi po siya yung tipong pwede niyang takpan to kasi kasiraan ng kanyang administration Siguro, iniisip din ng mga naunang presidente, pwede sana nilang isiwalat. Kaya nga lang tatamaan yung kanilang presidency, yung kanilang administration. Huwag na lang. Parinig-parinig na lang na may mga korap. Ganun, di ba? Ganun ginawa ni PRRD noon. Nagpaparinig lang na may mga korap. Kalaban ko ang gobyerno, di ba? Sarili kong gobyerno kalaban. Pero, never natin nakita na may action talaga. Nung tulad nito na talagang binukay-kay ni PBBM, naggawa pa ng website na madali makita kung saan yung mga proyekto. Si PBBM, kumbaga, ang political will dito ni PBBM, debaling tamaan yung kanyang administrasyon. Kasi mga tauhan yan tatamaan dito Ang mahalaga, matapos na tong problema ng korupsyon. Especially sa DPWH kasi ang laki-laki ng pera na binibigay sa kanila. Kasi sa mga proyekto yan, ang tulay, kakalsadahan, Sumio Marimar. Tapos mga flood control. Diba? So ngayon, debaling tamaan ng kanyang administrasyon, ang mahalaga, makita na lahat, pati kay Duterte, kay Noynoy, lahat ng mga project na ito. At isa sa kailangan dito gawin, yung bagong sistema sa loob ng DPWH. Kailangan yung sistema, hindi na po yung kagaya dati. Gumawa talaga ng panibagong sistema na hindi na ito mauulit. Kaya nga, sabi ko dyan, sana magkaroon po ng let's say, na tayo, constitutional reform. Kasi ang ugat ng lahat ng to, 1987 Constitution. So, na tayo, parliamentary system, para talagang lahat ng mga proyekto, madali makita, madali masilip, mahirap po nakawan. Kaso nga lang, ayaw ng mga senador Nang toko To further reinforce accountability, the President has established an independent commission to investigate flood control anomalies. The Presidential Communications Office said in a statement, this body will conduct a comprehensive review of projects, identify irregularities, and recommend accountability measures to ensure public trust in infrastructure spending. Ngayon, mga sangkay, nasa exciting part na po tayo. Abangan po natin yung talagang mangyayari kung ano po ang kalalabasan nito. Kasi mabigat. Ang tingin ko nga, ito po ang magiging legacy ni PBBM Anti-corruption. Yung siya po talaga yung maglilinis dito. Pero kailangan maayos yung sistema dito. Para kahit umikset na siya, malinis na. Hindi na mauulit-ulit. Kasi ang problema dito kapag wala na si PBBM, paano? Balik ulit. Balik ulit yung sistema natin. Diba? Korap-korap na ulit sila. Wala na si BBM Wala na po ang inyong opinion. Mga sanggay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.